Tayo po'y mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And I want you to open your Bibles in Colossians chapter 1, reading from verse 10 hanggang verse 17. Colossians chapter 1, verse 10 hanggang verse 17. Okay, for the last time, the letters of Apostle Paul to the Church of Colossae, chapter 1, verses 10 hanggang 17. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks to the Father, which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light, or in light, who had delivered us from the power of darkness, and had translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. Ay po'y manalangin. Purihin, Panginoon, ang pagkakabasa po ng iyong banal na salita. At sa pamamagitan ng mga salitang ito, ay hiningi po namin na kayo po ang patuloy magbigay po sa amin ng talino. Kayo nga po ang patuloy na maglinis ng puso at isipan ng inyong lingkod, upang sa ganon ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay maging kapurihan lamang at kadakilaan ng iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na tulad po ng aming memory verse, let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in Thy sight. Hinihingi po namin ito, Panginoon Diyos, na minsan pa ng iyong banal na salita ang patuloy na siyang pumuspos sa bawat isa sa amin, hindi po ang aming katalinuhan, hindi po ang aming emosyon, kundi ang banal na Espiritu ang patuloy na mangusap at patuloy, Ama, na magdulot ng kagalakan, kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. So sabi ko po kanina, ngayong linggo o sa mga darating na linggo, ito po ang panahon po ng pag-celebrate, because many of our students are finishing, alam mo yan, natatapos po ang kanilang school year, and some of the, alam mo yan, nasa dulo na, ika nga, yung mga grade 12 o 4th year college ay magkakaroon ng tinatawag po nating commencement exercises. It is so amazing when we talk about the word commencement, actually hindi yan pagtatapos. The word commencement, it means beginning. Amen? Naniwala ba kayo doon? So the word commencement, it means beginning, pasimula pa lang. Now, sa buhay ng isang mananampalataya, it is a series of commencement. Okay? Hanggat hindi po natin ibinibigay sa Panginoon ang ating plano, ang ating kinabukasan, ang ating pamilya, ang ating paglilingkod, ay paulit-ulit na lamang po tayo sa buhay. Wala nang pagsulong. Mga kapatid, it is important for us as a believer in Christ, again, to know our identity in Christ. Now, sa sulat po ni Apostol Pablo sa Book of Colossae, o sa letter of Colossae, sa taga-Colosas, pinapakita po niya kung ano po yung kagalakan na meron po siya. In fact, the book of Colossians is one of the beautiful letters of Apostle Paul. In fact, most of the letters of Apostle Paul
Okay din naman, pag sinabi po natin the book of Romans, yung common na lagi po natin pinag-aaralan in the book of Philippians, but now we're going to study the book of Colossians. Sapagkat in his letter to this church, pinapakita po nito na dapat ang Panginoon ang laging nangunguna, ang siyang laging preeminent sa lahat ng bagay. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid, mga minamahal, kung hindi po natin i-acknowledge ang Panginoon, madali po tayong masway ng iba't ibang, influences, tao, or even situation sa buhay po natin. By the way, the title of the message for today is very simple. Created with a purpose. We are created with a purpose. Now, when we talk about purpose, di ba, merong dahilan ang bawat bagay, dahilan ang bawat tao. Tandaan po natin ito. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, wala po tayong purpose in life. Nag-i-start pa lamang ang purpose mo sa buhay kapag nagkaroon ka na ng connection sa Diyos. Pastor, yung unbeliever, wala silang purpose. Siguro, the only purpose that they have in this life is for them to know Christ. That's it. Wala nang iba. Kaya kahit anong pursuit ang gawin po nila, maging mabuti man sila sa paningin ng ibang tao, lahat ng ito'y mababaliwala. Okay? Kasi nga, you will find the purpose of life, kanino? To the author of life. Wala nang iba kundi sa Panginoon. Kaya hanggat hindi mo nakikilala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, sa pamamagitan ng kaligtasan na nakikristo, walang kwenta ang buhay. That's our statement, tama? And that is what the Bible is teaching us. Unless we acknowledge, di ba, the Creator, yun palagi pa ulit-ulit na sinasabi po dito, hindi mo maiintindihan ang purpose mo sa buhay. So ngayong umaga pong ito, tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo for us to be reminded of our purpose in this life. Number one, as a believer in Christ, our purpose is to receive forgiveness and salvation. Pastor, tumanggap na tayo, okay, ng tinatawag po nating kapatawaran at kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Now, hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay progressive. So, meaning to say, kinukumpleto yung ating kaligtasan. Hindi po. The moment na nakakilala na tayo sa Panginoon, it is once, minsanan, and complete. Amen? Kaya nga hindi na tayo nagbubuhat ng krus. Kaya nga, alam mo yun, hindi na tayo gumagawa ng mabuti para kumpletuhin ang ating kaligtasan. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ligtas na tayo. Yun yung bunga. Amen? Kasi sa ganang sa atin, wala ka namang kabutihan or mabuting gawa na pwede makalugod sa Diyos apart from Christ. Kaya nga naniniwala tayo, hindi tayo mabuti. Kung nakikitaan ka man ng kabutihan, hindi yan ikaw, kundi si Kristo na nasa sa iyo. Galatians chapter 2, verse 20. For I am crucified with Christ. Meaning to say that our identity belongeth to Christ. Di ba? Kaya nga Kristiyano eh. Ibig sabihin, yung ugali, yung pag-iisip, pananalita, hindi makamundo, kundi maka-Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid, we need to live our lives lagi parallel sa buhay ni Kristo. Yun yung aim natin. Yun yung goal natin. At hanggat wala tayong ganun, mga kapatid, mga minamahal, kinakailangan po natin magduda. Ako nga ba talaga ay tunay na mananampalataya kay Kristo? Mga kapatid, ito yung time, sabi ko nga, na hina-highlight yung achievements, hina-highlight yung tinatawag po nating status gain. Alam mo yan? Ganun ang mundo eh. I know, familiar po kayo kay Diwata. Tama? So, putok na putok yan at patok na patok yan. Sa mga dating hindi anong tinitinda niya? Pares. Oo, ngayon, nagpapares na kayo para maramdaman nyo lamang yung feel na Diwata. Actually, binabanatan siya ngayon eh. Ganun talagang tao, mga kapatid, hindi mo siya pwedeng i-please. Okay? Kaya kung tao din lang ang piniplease po niyo, mga kapatid, mabibigo ho kayo. Pero dapat po natin bigyan ng pansin kung paano po natin mapiplease ang Panginoon. If I'm going to ask you, okay, kung tatanungin ko kayo, at kinakailangan alam nyo ito, sa pamamagitan ng buhay na meron ka ngayon, is God pleased?
Grabe, no? Natutuwa kaya ang Diyos sa buhay mo? Not like the standard of the world. Sa mundo kasi kapag meron ka, natutuwa sila. Kapag magaling ka, kapag sikat ka, natutuwa sila. Sa harapan ng Diyos, hindi ganun eh. Iba. Natutuwa ang Diyos sa iyo pag malapit ka sa Kanya. Natutuwa ang Diyos sa iyo kapag sinusunod mo ang kalooban niya. Natutuwa ang Diyos sa iyo, mga kapatid, mga minamahal, if you deny yourself, di ba, take up His cross and following Him or obeying Him. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, that this time, itong panahon po natin ngayon, ang daming tao ang nai-stress. Bakit? Inisip nila, wala pa silang naaabot, alam mo yun, wala pa silang nararating, wala pa silang na-achieve in this life. Ang ganda nung binasa natin kanina, tama? Ayun yun eh, John chapter 14. Okay? Ang context dito, naguguluhan yung mga alagad kasi nga, ang Panginoon naalis na. Ngayon, pag umalis ang Lord, paano sila? Kasi very limited ang kanilang kaisipan. Makapanlupa lang eh. Kaya nga, inassure sa kanila ng Panginoon, no? Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Okay? Ang dami yung kabalisahan. Ang dami yung alalahanin sa buhay. Anong gagawin nila? Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. So, tinanong niya, kamusta na yung connection niyo sa Diyos? Kamusta na yung relasyon niyo sa akin? Kumbaga, if you know me, there's no reason for you to have anxieties in life. Parang sa panahon natin ngayon. Amen? Hindi ko sinasabi na hindi ho realistic yung mga bagay na, alam mo yan, inaalala po natin. Kundi maging realidad natin bilang isang mananampalataya that these anxieties are present, tinatalo po yan o nagagapi po yan sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Nakakatakot isipin that most of us are focusing on the now and focusing on, alam yan, the present time without thinking, mga kapatid, na hindi tayo dito. Kaya yung exercise po natin, yung faith. Ano sabi ng Hebrews chapter 11? Tingnan nga natin. Sidetrack muna natin. Hebrews chapter 11 verse 1. Okay? Ano sabi doon? Now, faith is the substance of things hoped for. Tingnan nyo the evidence. Katunayan. Ano sabi dyan? Of things not seen. Mga bagay na hindi nakikita o hindi pa nakikita, hindi pa dumadating, pero alam yan, yung ugali natin parang nandiyan na. Nagigets po ba? Kakaroon ka tapang, kahit sa kabila ng kawalan, pero dahil may pananampalataya ka, ikaw parang meron na. Ganun yung pananampalataya, mga kapatid. And most of the Christians today, they need to practice that. Kinakailangan isang buhay po yan. Kasi kung mundong ito, hinahanap nila yung ngayon, yung evidence, pero mananampalataya, iba. Yung attitude niyan, positive lagi. Hindi pa yan tinatanggap, o wala pa yung tinatanggap. Hindi niya alam kung tatanggapin niya, pero positive ang ugali niya. Bakit? Meron siyang Diyos. Amen? So, our life in Christ is very important. Kaya kapag wala ka pang tinatanggap, nakaligtasan na mula sa Panginoon, wala kang i-maintain eh. If you don't have the Spirit of God, mga kapatid, mga minamahal, paano tayo makakalakad na maayos in this life? Nagigets po ba ako? Kasi tatandaan niyo po kapag hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, we live in the flesh, naturally. Kasi wala kang choice eh. Tama? Ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, God has given you a chance to live in the Spirit. Kaya nga nakakalungkot, kung nabubuhay ka na sa Espiritu, kung meron ka ng Espiritu, bakit nabubuhay ka pa sa laman? Yun yung dahilan kung bakit, alam mo yun, sa kabila ng may gawain po tayo, malungkot ka pa rin. Alam mo yun, na dapat napupuno tayo ng pagpapasalamat, kagalakan. Bakit hindi tayo nagpapasalamat? Kasi iba yung focus natin eh. Bakit ka nag-aalala? Kasi nakikita mo, iba dun sa dapat mong asahan. Ang nakikita mo, puro problema. Hindi nakapagtataka ito, mga kapatid. Pinakita na po sa atin ito ng salita ng Panginoon. Amen.
The moment that the Lord Jesus Christ is with the disciples, remember that? Nung nasa bangka po sila, tapos binabayo sila ng hangin at ng alon. Amen? Instead that they focus kung sino po yung kasama nila, they focus on what's happening outside. Hindi natin sinasabing hindi real yung hangin, hindi totoo yung alon. Actually, talaga mamamatay po sila. Pero sa biyaya ng Panginoon, na-sustain po ang kanilang buhay. Hindi dahil sa magaling sila, wala nga silang magagawa eh. Kaya nga pala sila nag-aalala, by the way, kasi talagang wala silang magagawa. Kaya nga nung tinanong nila ang Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Kasi kulang na nga sabihin ng Panginoon, kaya nga ako nandito, di ba? Kaya nyo nga ako kasama. Bakit kayo nag-aalala? Ganon din sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. God has a purpose. God has a purpose in life. God has a purpose in our life. Pangit mang pakinggan, medyo self-centered, pero kinakailangan yung pakinggan ito. Meron po tayong Diyos na hindi po tayo iniiwan. Madalas tayo lang yung iiwan sa Diyos eh. Pero balik natin patungo sa Kanya. Ang buhay is not about you. It's all about Him. Kaya kahit na anong gawin niya sa buhay po natin, maging talunan ka man sa paningin ng ibang tao o hindi, it doesn't matter because we live for the glory of God. Yun yung reason, yun yung attitude ni Job, mga kapatid. Yung una, ang tinutukoy ko, yung una. Kasi si Job, he is not man-pleaser, he is a God-pleaser. Kaya nga nung natanggal sa kanya lahat, anong sabi niya? Hubad ako lumabas, hubad din ako babalik. Purihin ang pangalan ng Panginoon. When Joseph the dreamer was in the prison, the lowest of the lowest ng kanyang buhay, may nabasa po ba kayo doon na sinisi niya ang Diyos? Hindi. Ano ginawa niya? Mas lumapit siya sa Panginoon. Pastor, wala sa Bible yun. Nasa Bible po. And the Lord was with Joseph and he is a prosperous man. O pastor, nasaan yung lumapit siya sa Diyos? Tandaan po ninyo, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Wala pa akong nakita na pinagpala ng Diyos ng kapayapaan, pinagpala ng Diyos ng kagalakan na malayo sa Diyos. Kasi sa mundong ito, when we talk about the word prosperity, it's all about the things that can be seen, that can be bought. Nakikinig po ba kayo? Pero yung pagpapala na nagmumula sa Diyos, ito yung mga bagay na minsan ang hirap makita at mahirap mabili. Yun yung hinahanap ng tao. Naghahanap kayo ng kagalakan, hinahanap po natin sa mga material. Naghahanap kayo ng kapayapaan, naghahanap kayo ng security, lahat ng ito matatagpuan lamang sa Panginoon. Sad to say, sabi ko nga, it is the time, kayamanan ang naitataas, kasikatan, kapangyarihan. Wala ka nang makikitang mabuti ngayon sa TV, sa totoo lang. Actually, kahit sa balita, hindi na ako tiwala. Kita yung circus sa Senado ngayon. Diba? Entertainment, wala na. Grabe. Hanggang ngayon ba, may nalulungkot pa rin sa Katniel? Okay, iba na ha. Cut din na ngayon. Sa mga nasasaktan, pasintabi po. Ganyan talaga ang buhay. Pero ang mas masakit, kung mananampalataya ka at wala kang panahon sa Diyos, wala kang panahon sa devotion, walang kalalabasan ng buhay mo. At mas nakakalungkot that God is giving the opportunity to do these things, devotion, and wala ka man lang kaamor-amor sa gawain ng Panginoon. Yung hindi ka tinatablan ng kalungkutan pag hindi ka nakapag-a-attend, kapag nangyayari sa inyan, dapat nyo pong iyak sa Panginoon yan. Nakikinig mo ba kayo? Yung hindi kayo nag-attend, tapos hindi ka man lamang binagabag ng banal na spirito. Naku, ibang spirito na yung nasa iyo. Hindi na yung spirito ng Panginoon. Spirito na ng sanlibutan. Because the God of this world, they do not enjoy godly things. Natural, makamundo eh. Hindi ko sinasabi natural para bang maging natural sa inyo. Hindi po. Dapat tayo maalarma tuwing, alam yan, pag hindi ka na nagbabasa, diba, hindi ka na nagpe-pray, wala na lang sa'yo. Yung tipong, ayan, pinapakinggan nyo ako ngayon, yung wala nang dating sa iyo. Yung masakit yung sinasabi pero hindi ka na tinatablan.
Bakit? Manhid na yung puso mo. Katakot yun. Yung, ang tindi na ng sinasabi, pero ikaw, wala, tigas pa rin ang mukha mo. Yeah. Dapat tayo maalarma. Sundutin mo nga yung mukha ng katabi, tigas na, sabi mo gano'n. No? Diba? So we need to ask for forgiveness on these things. Because, sabi ko nga, we are created with a purpose. And that purpose is for us to receive forgiveness. Ano yung sabihin nito? Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon, kinakailangan mabuhay tayo para sa Panginoon. Kaya ano sabi ng Apostle Paul? For me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo. Diba? Ang mamatay, kapakinabangan, isang pasasalamat mula sa Diyos. Tanging Kristiyano lang ang nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng redefinition ang death. Death is not the end. Death is the beginning. Because the moment you die in Christ, you will be in Christ. Makakasama mo ang Panginoon. Kaya ang Kristiyano, hindi yan natatakot mamatay. Not to say na nakakatakot talaga, pero ibig sabihin, yung mamatay ka na walang kasiguran kung saan ka pupunta. Kasi kapag ang Kristiyano namatay yan, alam niya kung saan siya pupunta. Hindi dahil sa mabuti yan. Hindi dahil sa magaling yan. Dahil sa pangako ni Kristo na kaligtasan. Naniniwala ba kayo doon? Pakita nga natin, Titus chapter 1 verse 2. In Titus chapter 1 verse 2, bakit natin pinangahawakan? Ayun, in hope of eternal life. Yan yung inaasahan natin eh. Tama? Ano sabi dyan? Which God that cannot lie, hindi nagsisinungaling eh. Na anong sabi dyan? Promise before the world began. So sa mga sumampalataya sa Panginoong Yesus, na ang Diyos ang nagpadala, pinangako niya yun. Ano pinangako niya? Kaligtasan. Buhay na walang hanggan. At ano daw yung katangian ng Diyos? Hindi siya nagsisinungaling. Kaya hindi nawawala kaligtasan eh. Okay? Kasi ang dami naglipa na ngayon sa mga FB Reels, Roman Catholicism, even Pentecostal, oneness, na ang sabi nawawala ang kaligtasan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Why? Pinangako ng Diyos. Bago mo matanggal ang kaligtasan, babaguhin mo ang karakter ng Diyos. Ano yung karakter ng Diyos? Hindi siya nagsisinungaling. Antindi nito. Ano yan? Ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na ang Diyos, ang sabi dyan, hindi nagsisinungaling. So again, balik po tayo. One of the purpose of our life or created with a purpose is to receive forgiveness and salvation in Christ. So we need to ask, kamusta na ang buhay natin ngayon? Are we giving the glory that belongs to God? Sana sunod-sunod na yan. Hindi lamang sa Ate Erica and sa mga professionals pa na paparating. Nakagaya mula kina Ate Rose, down to us, na lagi ang Diyos ang naitataas. Na lagi ang Diyos ang inuuna. Not the Baptists. We are proud Baptists, but we are not, alam yan, hindi natin tinataas ang pangalang yan. Tinataas natin ang pangalan ng Panginoon na siyang naging dahilan ng ating kaligtasan. Sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan eh. Yang pangalan lang yan. And we are proud to say that we are Christians, mananampalataya. The word Christian, by the way, from the word Christianos, nag-originate sa Italy, na ang purpose ng pangalang yan is used as an insult. Yan, Christianos yung mga yan. Kumbaga follower ni Kristo. Na inadapt po natin, but the original po niyan, ang tawag po sa nila is the followers of the way. Tagasunod ng daan, which is si Kristo. Because sabi ng John 14:6, I am way, the truth, and the life. Ano kasunod doon? No man cometh unto the Father except through me. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo.
So again, nagpapasalamat tayo sa Panginoon because again, the purpose, okay, is for us to have forgiveness, okay, to receive forgiveness and salvation. Pangalawa, one of the created purpose is to retell the experience of the goodness of God. To retell the experience of the goodness of God. Paulit-ulit na nababasa ko po kasi nasa kalagitnaan na po ako, by the way. Okay, so sa mga nagpa-follow ng journey ng Bible reading, syempre I have to set a good example. Pero naisip ko, hindi lang pala siya talaga to set lang ng example, kundi higit sa lahat, it's also, for me personally, about my relationship to God. Kinakailangan, naka-highlight yan eh. Maraming pastor ngayon, they fail first as a Christian before they fail as a pastor. Nagigets niyo? Many pastors today, they fail as a Christian first before they fail as a pastor. Kaya dinodouble check ko po lagi sarili ko eh. Kasi baka mamaya, nagpapastor na lang ako kaya ako ginagawa ito. Hindi dapat ganun. Dapat ikaw mismo na-enjoy mo yung Bible reading, nare-rebuke mo yung sarili mo, nakikita mo yung mga kamalian, and then you're maintaining your relationship to God. Kasi bago ka magtagumpay bilang isang pastor, mauna muna yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi wala ka maipipreach na kahit na ano, maliban, saan? Sa relationship po natin sa Panginoon. Siya lang lagi pinagkukunan po natin ng source ng lahat ng bagay. Hindi dahil magaling yung pastor, magaling yung programa ng church. Ako naniniwala na kapag ang bawat mananampalataya naging sentro lagi, okay, yung relationship niya sa Panginoon, sa bawat aspeto binibigay yung katagumpayan ng Panginoon. Sa trabaho man yan, lalo-lalo na sa pamilya po yan. Amen? Maging maingat po tayo mga kapatid because this is a difficult time to have a family. I'm not talking about the finances. I'm talking about the influences. Lalo na kung mga bumubuo ng pamilya ngayon, hindi matured sa Panginoon. Nako, nagke-create po tayo ng next generation of a very disastrous standard of living in terms of family, di ba? Community, society, lahat eh. Kasi nga nagsisimula saan? Sa pamilya. So kapag ang pamilya, hindi ang Diyos ang nakalukob sa bawat pamilya, sira po ang pamilya. Amen? So bakit ko po nasasabi ito? Again, bilang isang mananampalataya, if you have experienced the goodness of God, our work is to retell. So, naputol na po kanina. So as you read the book of Psalms, makikita niyo po lagi doon. They live, kumbaga para bang nabuhay sila para i-declare yung goodness ng Panginoon. Okay? So ganun din po tayo bilang isang mananampalataya in the 21st century. We need to declare, we need to retell the story of the goodness of God. That is the reason why tumitibay ang fellowship because of the retelling of the goodness of God. Sana marinig ko ito sa mga kabataan na hindi lamang puro biruan, hindi lamang puro, alam mo yan, mga bagay patungkol sa school ang naririnig po natin, kundi maikwento natin ano yung kabutihan ng Diyos sa ginawa sa iyo. Sana ma-normalize po natin that when we talk about fellowship, we are talking about, alam mo yan, the goodness of God and what God has done for you. Nakikinig mo ba kayo? Bigat, no? Hindi na sana ito magiging mahirap na application kasi nagagawa na ito sa devotion eh. Di ba? Kumbaga, we are given a chance somehow to explain, to understand, and to share. So, mas palawakin na natin ngayon. Mas gawin nating normal. Di ba? Maging casual na lang po sa atin na lagi nating sinasabi ang kabutihan ng Diyos. Kasi ang mundo ngayon, wala kayong maririnig ano mang mabuti sa kanila. It's about time for you na ang sinasabi ng salita ng Panginoon, let your light so shine before men. Ano kasunod? Sabi doon? That they may see your what? Good works. Ano kasunod? That yun yung purpose.
na makapagbigay tayo ng kalwalatian sa Ama, sa ating Diyos na pinaglilingkuran, na nasaan daw? Nasa langit. Again, we need to retell the experience of the goodness of God. It sounds like a very simple statement, pero mangilan-ngilan tao lang gumagawa niyan sa totoo lang. And I hope maging rebuke po sa atin tong lahat. Amen? If you're going to observe, kayo mismo, ngayong oras na ito, observe nyo po. Yung pananalita nyo ho araw-araw, maglalaman po ba ito ng pagpapaliwanag, ng pagsasabi ng kabutihan na ginawa sa inyo ng Diyos? Baka mamaya showbiz na naman. O yung frustration sa trabaho, problema sa pamilya. Sana manalangin tayo sa Lord, no? Lord, sana matutuho kami magsawa sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. At palitan namin ang aming pananalita ng mga pananalitang may pagpapasalamat at pagbibigay at pagsasabi ng kapurihan para sa iyo. I hope magising mo tayo. Kasi hindi nyo maririnig yan sa labas. Maririnig nyo lamang po yan dito. At kung narinig nyo dito, ang purpose niyan, hindi para maintindihan nyo lang, kundi magawa at maisabuhay po natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Ewan ko kung naranasan nyo na yan. I have seen that kay Pastor Ben. Nakakasama niya pa si Kuya Bong, tatay ni Ate Erica. Halos gabi na sila umuwi. Just to talk about the goodness of God. And I hope still you're praying for your father, for your husband. Sana manumbalik. O kung hindi man, sana totoong nakakilala sa Panginoon. We're not judging. Pero kasi kung talaga nakakilala ka sa Panginoon, dapat nagpapatuloy. Amen? Huwag mo kayo masasaktan. Yun ang katotohanan. O kung sakaling marinig man, hindi pa rin tayo matatakot. Kasi sasabihin natin kung ano yung totoo. Dahil kung totoo ka nakakilala sa Panginoon, mananatili ka naglilingkod sa Panginoon. Ate Rose also, na-experience yan. Diba? Pag nakipag-fellowship siya kina pastor at yung asawa ni pastor, ginagabi sila. Hindi maputol yung usapan. Ayaw mo maputol. Si nanay at si Ate Rose. Minsan nagtataka ako, hindi ba nagsasawa itong mga taong ito? Pero ganun talaga pag nag-uusap patungkol sa Panginoon eh. Kasi wala nang ibang, alam mo yan, sa labas, sa pwedeng makagawa niya kundi mga mananampalataya lang. Isipin niyo lagi yun, walang ibang makakagawa niya kundi ikaw lang na may spirito ng Panginoon. Kung bakit mo hindi ginagawa yan, tanongin mo ulit, do you have the Spirit of God? Why? Because again, we are created with a purpose. We are saved with a purpose. Sabihin nyo ngayon, we are saved with a purpose. Go! Sa buhay natin yan. Number 3 and last, we need to recheck and rejoice with the life given to us. We need to recheck and rejoice with the life given to us. Kinakailangan po nating i-check and recheck. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit yan. Kung di ako nagkakamali, buksan ko lang ha. Kanina po sa aking Bible reading in Psalm 39, if I'm not mistaken, please allow me to check muna. Today is Sunday, okay? Yun, hindi pala 39. Psalm 139. Yan. Psalm 139. Okay.
Yan, Psalm 139 verse 23. Okay, to recheck. Ang sabi diyan, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. 24, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yan yung Bible reading ko kanina. Okay? Ganda, no? That is the life of King David, by the way. And David is known sa anong title? A man after God's own heart. Pag sinabi mong David and God, we're talking about a heart-to-heart relationship. Nasabi ko na to ano bang meron sa puso at laging dito ang Diyos nakatingin? In fact, before naging hari si King David, yun na kagad yung nakita sa kanya Tama? Nung kinakausap ng Diyos si Samuel, nung nakita niya si Eliab, sabi ng Diyos sa kanya, huwag mo tingnan yung taas. Huwag mo tingnan yung dating. Huwag mo tingnan yung karisma. Tignan, ang tao, tumitingin niya sa ganyan. Ako hindi. Tumitingin ako sa puso. Kaya pala ganun yung sinabi ni King David. Search me, O God, and know my heart. Try me. Okay? Or test me. And know my thoughts. Ibig sabihin, pinapacheck niya. Lord, tama po ba yung nasa isip ko? Lord, tama po ba yung nasa puso ko? Tama po ba yung plano ko? Tama po ba yung a-applyan ko, Lord? Lord, tama ba ito magiging boyfriend ko? Lord, tama po ba yung sinabi ko sa magulang ko? Gano'n siya katindi. Hindi parang wala lang. Bakit? Kasi we are saved with a purpose. And our purpose is to give the highest glory to God. And also to rejoice with the life given to us. Tandaan ho ninyo ang buhay ng Kristiyano ay buhay pagpapasalamat sa buhay na pinagkatiwala sa atin. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ikaw yung pilit na nagkokontrol ng buhay. Ngayon nakakilala na tayo sa Panginoon, siya na dapat ang tsuper ng buhay. Siya na dapat. Familiar ho tayo sa term na yan. Wala pa akong nakita na kapag sumakay kayo ng jeep, uutusan mo yung driver. Wala pa akong gumawa noon. Pag ginawa mo yan, pabababain ka sigurado. Tama? Kasi alam ng driver kung saan siya patungo. Ganon din ang Diyos. Kung yung mga driver, hindi yan maka-Diyos pero nagtitiwala tayo sa Kanya. Tama? Bakit? The fact na nagbayad ka, umupo ka, tumahimik ka, ibig sabihin, nagtitiwala ka, nadadaling ka niya doon sa destinasyon, sa patutunguhan mo. Ganon din dapat sa Diyos. Hindi yung nagkasakit ka, nagreklamo ka na. Bakit mas alam mo pa sa driver? Tama? Nag-exam ka, di ka pumasa, nagre-reklamo ka. Ay, alam ng Diyos yan. Kung sa paningin ng ibang tao, parang failure ka, sa harapan ng Diyos, hindi. Nagtiwala ka sa Kanya. Ngayon, kung binibigyan ka ng favor ng Panginoon, kayamanan man niya, katalinuhan, pagkapasa man niyan sa anumang board exam, biyaya yan ng Panginoon. At hindi yan mababago ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay dahil sa Diyos. We are created with a purpose. We are saved with a purpose. Kaya nga, balikan po natin. In Colossians chapter 1, ay, pagkakaipit. Colossians chapter 1, tignan po natin Verse 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible, nakikita, and invisible, hindi nakikita. Whether they be thrones or dominions, everything, okay, na akala natin may kapangyarihan, or principalities or powers, all things were created by Him, siya yung lumikha, and for Him, para sa Kanya. Napakatindi yung statement yung dulo, all things were created by Him. You need to accept that. Even sometimes iniisip mo, ang lahat ng bagay, para bang nangyayari against you, tandaan nyo ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Even evil things that is happening, ang Diyos pa rin ang may control niyan, siya pa rin ang gumagawa. At tatandaan nyo, all things are what?
created by Him and para sa Kanya. Kaya wala tayong karapatang magreklamo. Kasi yung buhay natin dito, instrumento ka lang. Kung pinagpala ka, salamat. Kung hindi ka pinagpala ng Diyos, at sabihin natin, hanggang mamatay ka, wala ka tinanggap. Steady ka lang. Kasi pagpunta natin ng langit, wala kang ano mo masasabi, kundi Diyos, salamat po. Naniniwala ho ba kayo doon? Kapatid, wala pang nakakita na pwedeng ibigay ng Panginoon. Pero ako naniniwala, wala kang masasabing anuman kapag ang Diyos ang nagpala sa iyo. Amen? Tuloy po natin. And He is before all things, and by Him all things consist. Kompleto no? Kumbaga, okay, ang Diyos ang lumikha at para sa Kanya, at ang lahat ng bagay nito may tatak ng kamay ng Panginoon. Just like the song of Fingerprints of God. Sino kasing umawit nito? Stephen Curtis Chapman. Okay, if you know, isa yun sa mga paborito ko na umawit ng For the Sake of the Call. Diba? Everything you will see the fingerprints of God. Kaya again, sa buhay po natin, ano yung purpose po natin? To give the highest glory to God. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Habang lahat ng uli nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit, kapatid, it's about time for us to give thanks to God. Maybe you're wondering, Pastor, hindi ko po maalala kung ano yung dapat po ipagpasalamat. Actually, you start with the salvation that is in Christ. And from there, ipapaisip sa iyo ng Panginoon. In fact, ang buong buhay po natin bilang isang mananampalataya should be, alam mo yan, a beacon, a monument, bilang tanda ng pagpapasalamat sa Diyos. Yung achievement, yung material, actually, karagdagan na lang yun eh. Pero yung may hininga ka sa umagang ito, at maintindihan ang kabutihan at plano ng Diyos, mga bagay na dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. And if your heart is filled with thanksgiving, pwede po ba tayong pumunta sa harap? Pwede tayong lumuhod, magpasalamat sa Panginoon. Kung nahihirapan ka, lumapit ka. God will give you the wisdom for you to think, ano mga yung mga bagay na dapat pagpasalamat sa Diyos. Again, I invite everyone na kinakausap ng Panginoon, anak, wala ba akong ibinigay sa iyo na pwedeng pagpasalamat? Hindi ka pa pwedeng lumapit ng hindi pinipilit about the goodness of God. Huwag kayong mag-alala, hindi napakatagal. But the question is, ano yung mga bagay na dapat pagpasalamat? Tara, umpisahan mo sa kaligtasan, sa pamilya, sa talino, yung proteksyon nung nagdaang pandemic. How about the wisdom that God has given you? How about yung bahay mo na kahit na tumutulo, at least may bahay ka, pwede pagpasalamat sa Panginoon. Lord, we give you all the glory and the praise for all these things. Kasi hindi lamang po kami dito magpapasalamat hanggang makita na po namin kayo face to face. Forever, we will give you all the glory, all the thanksgiving, all the praise to the one who loved us and gave Himself for us. Salamat, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami that sometimes we don't express it. Sometimes we're not putting effort sa mga pinagpapasalamat po namin. Lord, basagin niyo po yung puso namin ngayong umagang ito, para makita po namin yung mga bagay na inyong ginawa, na inyong pinakita sa amin. Lord, wala po kami dapat ireklamo, kundi ang aming puso ay dapat mapuspos ng pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng kabaitan na ginawa niyo po sa amin. Sometimes, Panginoon, naghahanap po kami ng mga material na bagay, pero nakakalimutan namin, at least, Lord, salamat, at least buhay po kami. Wala man kami mga material, pero at least kumpleto ang aming katawan.
Matino ang aming isip. May pamilya kami. Lord, speaking of family, we ask, Lord, kung hindi pa po nakakilala ang aming pamilya, tulungan niyo po, Panginoon, na makilala po nila kayo. Mabuksan na kanilang puso at isipan na tanggapin ang kanilang kasalanan at tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Lord, salamat sa mga taong nagsilapit na ito. Di ko alam kung ano po yung nasa puso nila. Ikaw, O Diyos, ang nakakita na aming mga puso. Pagpalain niyo po nawa sila, Ama. Patuloy na lumakad nawa sila, nataglay ang talino, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat po ng marami, Ama, sa lahat-lahat ng ito. It's a simple message, O God. Pero tulungan niyo po kami na maisabuhay po namin ito. Patuloy po kami magpapakababa sa inyo, Panginoon. Hindi dahil magaling po kami, pero dahil mabuti po kayo. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami. Binabalik po namin sa iyong kapurihan at lahat ng kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon.